The Mysterious Intern. Kabanata 63. Sobrang seryoso nga. Pagkatapos tingnan ang pulso ng matanda, biglang nanlumo si Brian Ye. Nang makita niya ang itsura ng matanda, alam na niya kung gaano kalubha ang lagay nito. Handa na sana siya sa isip, pero nang marinig ang pulso, na-realize niyang kulang pa pala ang paghahanda niya. Mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa inaasahan niya. Pagkatapos makinig sa pulso, naintindihan na niya kung bakit wala nang ibang pagpipilian sina Dr. Winston Liu at Dr. Antonio. Wala na talagang solusyon sa ganitong sitwasyon. Ang mga gastrointestinal meridian ng matanda ay necrosed na. Para mas maintindihan, parang butas-butas na ang tiyan at bituka nito. Kahit hindi pa niya nakikita ang gastroscope report at iba pang mga resulta ng pagsusuri, alam na ni Brian na puno ng butas ang tiyan at bituka ng matanda. Grabe ang lagay. Sa ganitong kalagayan, himala na lang kung buhay pa siya. Paggaling. Imposible na ata. Karaniwan, ang mga gastrointestinal ulcers ay nagagamot gamit ang gamot kung hindi pa malala. Kung malala na, ooperahan. Pero sa matanda, wala nang pag-asa sa operasyon. Sa lagay niya, delikado na siyang ma-anesthetize. Paano pa ooperahan? Tapos, paano naman kung gamot panlunas sa tradisyonal na gamot ang gagamitin? Kailangan pa ng himala para gumaling siya. Kahit ang pinakamagandang gamot sa mundo o ang pinakamatandang ginseng, hindi na ma-absorb ng katawan niya. Paano pa gagaling kung hindi na ma-absorb ang gamot? Doc Ye, kumusta na? Sigurado akong may magandang plano kayo. Nang makita ng isang batang doktor na binaba na ni Brian ang pulso ng matanda, at ang seryoso nitong mukha, may bahid na ng pang-uuyam ang itsura nito. Pati ang isang babaeng doktor ay may ganun ding ekspresyon. Pagkarinig sa batang doktor, si Dr. Winston Liu, na halos sumuko na, ay tumingin kay Brian. Pero wala siyang pang-uuyam na nakita sa mukha nito. May pag-asa pa nga. Direk Liu, pwede ko bang makita ang mga resulta ng pagsusuri ng matanda? Hindi pinansin ni Brian ang batang doktor, at tumingin kay Dr. Winston Liu ng seryoso. Aba! Ano kaya ang ibig sabihin nito? May paraan pa kaya siya? Pagkarinig kay Brian, ilang tao sa ward, pati na si Dr. Winston Liu, ay natigilan. Doc Ye, may ideya na po kayo. Si Dr. Winston Liu ang unang nakabawi, at nagtanong na may pag-asa sa mukha. Kahit alam niyang wala nang magagawa kahit si Dr. Antonio, at halos imposibleng may magawa si Brian, may pag-asa pa rin siyang may mangyayaring himala. Wala pa po. Gusto ko munang makita ang mga resulta ng pagsusuri para maghanap ng solusyon. Naramdaman ni Brian ang pag-asa sa mga mata ni Dr. Winston Liu, kaya umiling siya na may kaunting pagsisisi. Sus, nagpapanggap lang pala. Sasabihin ko na nga ba, paano naman siya magkakaroon ng paraan? Pagkarinig kay Brian, ang mga batang doktor ay nakahinga ng maluwag. Mas lalong lumakas ang pang-uuyam sa mga mata nila. Si Dr. Winston Liu naman ay biglang nawalan ng pag-asa. Mukhang wala nga palang alam si Brian sa tradisyonal na gamot. Hiningi lang pala nito ang mga resulta para tingnan kung may solusyon sa modernong gamot. Modernong gamot? Sa isip ni Dr. Winston Liu, palihim siyang umiling. Sumuko na siya kay Brian. Hindi naman niya minamaliit si Brian. Pero sigurado siyang wala ng solusyon sa modernong gamot. Pareho lang. Siya isang eksperto sa gastroenterology na may mahigit 10 taong karanasan, at naisip na niya lahat ng posibleng solusyon. Hindi lang siya nag-isip ng mabuti at sinubukan ang iba't ibang paraan, kundi hinanapan niya ang mga eksperto sa gastroenterology sa buong bansa. Lahat sila'y pareho ang conclusion, wala nang pag-asa. Sa ganitong sitwasyon, magiging mas magaling pa kaya si Brian, isang doktor sa respiratory medicine, kaysa kay Dr. Winston Liu, o sa mga eksperto. Ano pa kaya ang maisip niya? Biruin mo yun. Akala ba niya naglalaro lang ang mga eksperto ng maraming taon? Pero kahit malamig na ang loob niya, at malungkot na ang mga mata niya, pinanatili pa rin ni Dr. Winston Liu ang kanyang pagiging propesyonal. Ibinaling niya ang ulo sa babaeng doktor at sinabing, Dr. Sharon, pumunta ka sa opisina ko at kunin mo lahat ng impormasyon para kay Doc Ye. Kahit ayaw na ayaw ni Sharon ang batang doktor, sumunod pa rin siya dahil inuutusan siya ni Dr. Winston Liu. Pagkatapos ay sinaman niya ng tingin si Brian bago umalis. Hindi na. Dito na lang. Pagkuha ng impormasyon, inihagis ito ni Dr. Sharon kay Brian. Ang dami naman nito, tingnan natin kung may makita ka talaga. Pagkatapos ibigay ang mga impormasyon, may pang-uuyam sa mga mata ni Doc Sharon. Hindi pinansin ni Brian ang ugali ni Sharon.
Kinuha niya ang impormasyon at seryosong tinignan. Habang binabasa, pinaka-naka siyang nag-iisip. Aba, ang galing magpanggap, parang may nakikita talaga. Parang may nakita nga siya sa impormasyon at nag-iisip ng plano. Akala ba niya eksperto siya sa gastroenterology? Nang makita nilang seryoso si Brian sa pagbabasa, parehong may panunuya ang mga batang doktor. Napagdesisyonan nilang tanungin si Brian mamaya kung ano ang nangyayari. Lalo na si Doc Sharon, na kinuha lang ang file, ay mas lalong nandidiri. Hindi niya akalaing may makikita talaga si Brian. Pamilyar siya sa mga impormasyon. Pagkatapos basahin, wala siyang maisip na plano. Kahit nakinig siya sa usapan ni Dr. Winston Leo tungkol sa mga opsyon, nalilito pa rin siya. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ganito siya, paano naman makakakita si Brian? Bagamat intern lang siya, graduate na siya, at halos 2 taon na siyang nag-aaral sa ospital kasama si Dr. Winston Leo. Sa tingin niya mas magaling pa siya kay Brian sa respiratory medicine. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Brian, palihim na umiling si Dr. Winston Leo. Kahit hindi niya akalain na nagpapanggap si Brian, alam niyang walang saysay ang ginagawa nito. Hindi pinansin ni Brian ang mga ekspresyon ni na Dr. Winston Leo at ng 2 doktor sa gastroenterology department. Sa totoo lang, hindi niya sila pinapansin. Ang atensyon niya ay nakatuon sa mga ulat at resulta ng pagsusuri ng matanda. Hindi tulad ni na Dr. Winston Leo at ng iba pa, hindi naman iniisip ni Brian kung paano gagamutin ang matanda gamit ang modernong gamot. Alam na alam niya kung gaano kagaling si Dr. Winston Leo sa modernong gamot. Napakahalaga ni Donald Leo kay Dr. Winston Leo. Alam ni Brian na pagkatapos malaman ang sakit nito, siguradong ginawa na ni Dr. Winston Leo ang lahat para gamutin ito. Kung hindi nga makaisip ng solusyon si Dr. Winston Leo, isang eksperto, paano naman kaya makakaisip si Brian, na may limitadong kaalaman lang sa gastroenterology? Kahit gaano pa kayabang si Brian, hindi niya naman aakalang mas magaling siya kay Dr. Winston Leo sa gastroenterology. Ang nangyari sa ina ni Nurse Olga noon ay sadyang pagkakataon lang. Hindi naman talaga siya mas magaling. At si Dr. Winston Leo ay nagkamali lang ng pag-iisip noon. Kahit sino naman, pwedeng magkamali. Pero agad namang makikita ni Dr. Winston Leo ang problema. Ang dahilan kung bakit kailangan basahin ni Brian ang mga ulat ay para mas maintindihan ang kalagayan ng matanda. Walang duda na ang tradisyonal na gamot ay napakahusay. Ang pagtingin, pakikinig, pagtatanong, at pagsusuri ay napakahalagang kaalaman. Noong wala pang kuryente at modernong teknolohiya, ang mga doktor ay umaasa lang sa kanilang pandinig, paningin, pang-amoy, at intuition para malaman ang kalagayan ng pasyente. Ito ay dahil sa mga taon ng pag-aaral at pagsasanay ng mga doktor. Ang kanilang karanasan ang nagbibigay sa kanila ng kakayahang mag-diagnose ng tama. Pero kahit gaano pa ito katumpak, hindi pa rin ito kasing tumpak ng mga modernong teknolohiya gaya ng X-ray at iba pa. At depende rin ito sa kakayahan ng doktor. Mas may karanasan at mas mahusay na doktor, mas tumpak ang diagnosis. Para kay Brian, na baguhan pa lang sa tradisyonal na gamot, mas komportable siyang gamutin ang mga pasyente na may sipon o ubo. Pero sa kaso ni Mr. Donald Leo, wala siyang gaanong tiwala sa kanyang kakayahan. Kaya gusto niyang makita ang mga resulta ng modernong pagsusuri. Para mas maintindihan ang sitwasyon at maghanap ng solusyon. Ang ginagawa ni Brian ay karaniwan sa mga ospital na gumagamit ng tradisyonal at modernong gamot. Maraming doktor ang gumagamit ng modernong teknolohiya para mas maunawaan ang kalagayan ng pasyente. May napakasakit na sugat sa 3 bahagi ng tiyan. Ang duodenum ay nahawahan din at nasugatan. Ang mga meridian ng tiyan at bituka ay parehong lubhang napinsala. May posibilidad pa kayang gumaling. Isa-isa, binasa ni Brian ang mga resulta ng pagsusuri. Isa-isa ring pumapasok sa isip niya ang mga posibleng solusyon. Mabilis ang pag-iisip niya, hinahanap ang sagot sa kanyang kaalaman sa tradisyonal na gamot. Doc Ye. Direk Leo. Nang makita nilang malalim ang iniisip ni Brian, hindi na napigilan ni Dr. Winston Leo. Nagdesisyon siyang kausapin si Brian. Alam niyang impolite ito, pero ayaw niyang sayangin ang oras. Mahalaga ang bawat minuto. Gusto rin niyang subukan kung may maisip siyang lunas. At sabay silang nagsalita. Pareho silang nagulat. Doc Ye? May komento na po kayo. Si Dr. Winston Leo ang unang nakabawi, at tumingin kay Brian na nahihiya. Direk Leo, ganito po iyon. Tinignan ko po ng mabuti. Masyadong malubha po ang kalagayan ng matanda. Masyadong malala ang mga sugat sa tiyan at bituka, at apektado na rin ang ibang bahagi ng katawan.
Sa tingin ko po, mahirap pong makaisip ng solusyon gamit ang karaniwang paraan. Seryosong sinabi ni Brian kay Dr. Winston Leo. Napakaseryoso ba ng kondisyon? Hindi ba ito kalokohan? Ito ay isang katotohanan na makikita ng sinumang may kaalaman sa medisina. Anong diskarte ang mahirap isipin gamit ang karaniwang paraan? Kung may solusyon gamit ang karaniwang paraan, naisip na sana ito ni Dr. Winston Leo. Akala ba niya hindi makaisip si Dr. Winston Leo ng karaniwang paraan? Marami na siyang naisip, okay. Pagkatapos ng napakatagal na pag-iisip, nakaisip ng ganoong grupo ng kalokohan. Nang makita nilang seryoso si Brian sa pakikipag-usap kay Dr. Winston Leo, naisip ng mga batang doktor na may nakita si Brian na solusyon. Pagkatapos ng mga salita ni Brian, biglang may pang-aalipusta sa mukha nila. Okay. Isang hitsura ng pagkabigo ang sumilay sa mga mata ni Dr. Winston Leo. Masyadong karaniwan ang pagsusuri ni Brian, pero wala naman siyang pag-asa sa pagkakataong ito, kaya wala siyang naramdaman. Ang pagsusuri ni Brian ay nagbigay lamang ng mahinang ugong. Pagkatapos kong pag-aralan at pag-isipang mabuti ngayon, sa palagay ko ay may isang paraan lamang upang subukan at makita kung makakatulong ito sa mga matatanda. Hindi pinansin ni Brian ang pang-aalipusta sa kanya, at patuloy na seryosong sinabi kay Dr. Winston Leo. Mayroon bang paraan na maaari kong subukan? Nakaisip ba talaga ng paraan ang pamilyang ito? Pagkarinig sa sinabi ni Brian Ye, natigilan ang ilang tao sa ward. Nagtaka pa nga si Dr. Winston Leo kung tama ba ang narinig niya. Parang hindi siya makapaniwala. Doc Ye, alam mo ba ang sinasabi mo? Kailangan mong maging responsable. Si Dr. Sharon ang unang nagsalita, nakatitig kay Brian na may pagdududa sa mukha. Alam niya kung gaano kamahal ni Dr. Winston Leo si Donald Leo. Kahit kaunting pag-asa, hahawakan na niya. At nitong mga nakaraang araw, madalas niyang nakikitang nawawala ng pag-asa si Dr. Winston Leo, at ayaw na niyang makita ulit iyon. Hindi siya naniniwala na si Brian, isang doktor sa respiratory medicine, ay may maisip na paraan. May malinaw akong pag-iisip, kaya alam ko ang sinasabi ko. Bahagyang tumaas ang kilay ni Brian. Mula nang dumating siya sa Department of Gastroenterology, hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga kasamahan ni Dr. Winston Leo. Hindi niya sila pinapansin. Pero ngayon, direkta na siyang kinwestiyon ni Dr. Sharon kaya naiinis na siya. Doc Ye, totoo ba yun? May paraan ka ba talaga? Tumingin si Dr. Winston Leo kay Brian, puno ng pag-asa ang mga mata niya. Nanginginig ang boses niya sa sobrang tuwa. Direk Leo, hindi ako sigurado kung magagaling ko ang matanda, pero sa tingin ko, pwede kong subukan. Seryoso si Brian. Kailangan niyang maging prangka. Napakaseryoso ng kalagayan ng pasyente, at hindi siya sigurado. Ayaw niyang bigyan ng maling pag-asa si Dr. Winston Leo. Doc Ye, ano po ang naiisip niyong paraan? Huminga ng malalim si Dr. Winston Leo, pinipigilan ang kanyang emosyon. Ang paraan ng acupuncture sa tradisyonal na gamot. Ang tanging paraan na naisip ni Brian ay ang acupuncture na itinuro sa kanya ng isang matanda. Ito rin ang ginamit niya noon para mailigtas si Ramontang. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito iminungkahi agad ay dahil sa tingin niya, kahit ang acupuncture ay hindi na makakatulong kay Donald Leo. Ang heart suture ni Ramontang ay nasira, pero malakas pa rin ang kanyang katawan. Samantalang si Donald Leo ay mukhang mahina na ang buong katawan. Pero pagkatapos niyang pag-aralan ang mga resulta ng pagsusuri, naisip niya na pwede pa rin niyang subukan. Acupuncture. Natigilan si Dr. Winston Leo. Binasa ni Brian ang mga resulta at pagkatapos ay sinabing subukan ang acupuncture. Ano yun? Ito lang po ang naiisip kong may pag-asa. Tumango si Brian. Acupuncture. Marunong ka ba? Bago pa makapagsalita si Dr. Winston Leo, ngumisi na si Dr. Danny Wang. Dahil sa tingin mo ay hindi ko gagawin, bakit hindi mo subukan? Tumaas ang kilay ni Brian. Dr. Danny Wang, manahimik ka. Sinaman din ni Dr. Winston Leo si Dr. Danny Wang. Namula si Dr. Danny Wang. Gusto na sana niyang sagutin si Brian, pero nang makita ang tingin ni Dr. Winston Leo, napigilan niya ang sasabihin niya. Nakita niya ang paghamak sa mga mata ni Brian, at halos hindi na siya makahinga. Doc Ye, sigurado ka ba? Pagkatapos sawayin si Dr. Danny Wang, tumingin ulit si Dr. Winston Leo kay Brian na may pag-aalala. Tama naman ang tanong ni Dr. Danny Wang. Si Brian ay doktor sa respiratory medicine, at hindi naman siya dalubhasa sa tradisyonal na gamot. Marunong ba talaga siyang mag-acupuncture?
Alam niya na hindi biro ang acupuncture. Pwede itong makasama kung hindi maingat. At kahit na marunong si Brian mag-acupuncture, hindi naman nakaisip ng paraan si Dr. Antonio. Epektibo kaya ang acupuncture ni Brian? Hindi ako masyadong sigurado. Prangkang sabi ni Brian. Wala talaga siyang gaanong tiwala. Pero bago pa makapagsalita si Dr. Winston Liu, sinabi na niya, pero Direk Liu, masasabi ko po na hindi delikado ang gagawin ko. Kahit hindi gumaling ang matanda, hindi ko siya sasaktan. Mahina yang sinabi mo. Kung sinabi mong hindi siya masasaktan, hindi siya masasaktan. Kung may mangyari, pananagutan mo ba? Alam mo ba kung gaano kahalaga si Donald Liu kay Direk Liu? Malamig na sabi ni Dr. Sharon. Nag-aalala rin si Dr. Winston Liu. Hindi niya masisisi si Dr. Danny Wang sa pagiging bastos nito, dahil mahalaga kay Dr. Winston Liu si Donald Liu, at ayaw niyang may mangyaring masama. Hindi pinansin ni Brian si Dr. Sharon, at tumingin kay Dr. Winston Liu, Direk Liu, masasabi ko pong wala pong panganib. Kung may mangyari, ako po ang mananagot. Wala siyang gaanong tiwala na gagaling si Donald Liu, pero sigurado siyang hindi niya ito sasaktan. Madali kang magsalita, at ikaw ang mananagot. Paano ka mananagot? Kung may mangyari talaga, maibabalik mo ba si Donald Liu? Sino man ang tingin ni Dr. Danny Wang si Brian? Hindi ko maibabalik si Donald Liu. Pero kung may mangyaring masama dahil sa akin, sisirain ko ang lisensya ko. Hindi na ako magdoktor habang buhay, at babayaran ko lahat ng gastos. Yan lang ang kaya kong gawin. Kung gusto niyong subukan, isipin niyo na lang. Pagkatapos sagutin si Dr. Danny Wang, binalingan ulit ni Brian si Dr. Winston Liu. Hindi na magdoktor habang buhay. Nagulat si Dr. Danny Wang. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Brian yun. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Tumingin siya kay Dr. Winston Liu na medyo kinakabahan. Nagulat din si Dr. Sharon. Nanlaki ang mga mata niya, hindi alam ang sasabihin. Para sa isang doktor, ang panata ni Brian ay napakabigat. Tungkol ito sa propesyon ng isang doktor. Hindi rin inaasahan ni Dr. Winston Liu na sasabihin ni Brian yun. Natigilan siya. Itinaas niya ang ulo at tumingin kay Brian. Mukhang kalmado ito, pero matigas ang tingin nito. Mukhang seryoso ito. Nag-aalala si Dr. Winston Liu, Doc Ye, ikaw. Dr. Liu, huwag kang mag-alala. Doktor ang gusto kong propesyon. Hindi ako basta-basta susuko. Dahil sinabi ko to, sigurado akong hindi ko sasaktan ang matanda. Pinutol ni Brian si Dr. Winston Liu. Tiwala. Gusto kong makita, paano ka nakakasigurado. Hindi komportable si Dr. Danny Wang. Ayaw niyang makita ang kalmado at kumpiyansa ni Brian. Doc Ye? Sigurado ka ba talaga? Direk Liu, akala mo ba basta-basta lang ako nagsasalita? Kalmado si Brian. Sige. Pangako ko, subukan mo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin si Dr. Winston Liu kay Brian, at nagngangalit ang mga ngipin. Ngayong nagsalita na si Brian, at sinabi niyang hindi niya sasaktan si Donald Liu, ano pa ang masasabi niya? Susubukan pa kaya niya ang maliit na pagkakataong ito? Direk Liu. Nag-aalala si Dr. Sharon. Gusto niyang pigilan si Dr. Winston Liu. Ayaw niya sanang subukan ni Brian, dahil natatakot siyang masaktan si Dr. Winston Liu kung may mangyaring masama. Pero bago pa siya makapagsalita, pinutol siya ni Dr. Winston Liu, tapos na. Pagkatapos gumawa ng desisyon, determinado si Dr. Winston Liu. Doc Ye? Pakiusap. Tumingin si Dr. Winston Liu kay Brian Ye na may determinasyon at paggalang. Tumango si Brian at hindi nagsalita. Naglakad siya papunta sa matanda, tumingin dito, at dahan-daang kinuha ang isang bag ng mga karayom. Ang dating set ng mga karayom ay naiwan niya noon nang gamutin si Ramon Tang. Ito ay bago. Noong una niyang binili ang mga karayom, naghanda siya ng ilang set, para kung sakaling mawala o masira ang isa. Matapos kunin ang mga karayom, bahagya niyang iniikot ang mga daliri niya, at medyo nanginginig ang kamay niya habang sinisimulan ang pagtusok. Nang makita ang mga karayom na tinutusok ni Brian sa matanda, kinabahan sina Dr. Winston Liu at Dr. Sharon. Magpapanggap lang pala. Pagkatapos ng aksidente, makikita ko kung paano ka umamin. Magre-resign ka ba talaga sa ospital? Nang makita ang seryosong si Brian, may bahid ng pang-uuyam sa mga mata ni Dr. Danny Wang, lalo na nang makita niya sina Dr. Winston Liu at Dr. Sharon na nakatingin kay Brian. Hindi siya naniniwala na marunong mag-acupuncture si Brian.
Alam niya ang background ni Brian. Narinig niya kay Dr. Wesley Zing na si Brian ay galing sa isang hindi kilalang paaralan sa UK. Dahil sa tulong ni Dr. Thomas Wang, naging doktor siya sa Department of Respiratory Medicine. Paano matututo ng acupuncture ang isang tulad niya? At ang pagalingin ang matanda? Mas imposibleng mangyari yun. Kahit si Dr. Anthony Yo, ang direktor ng Department of Traditional Chinese Medicine, ay hindi ito magagaling. Paano magagaling si Brian? Sa tingin niya, nagpapanggap lang si Brian. Hinihintay niya ang pagkakamali ni Brian para bigyan ito ng leksyon. Sana hindi ma-accident ang matanda. Tumingin si Dr. Sharon kay Brian, tahimik na nagdarasal. Kahit wala siyang pakialam kay Brian, ayaw pa rin niyang masaktan si Dr. Winston Liu. 2 taon na siyang tinutulungan ni Dr. Winston Liu, at mabait ito sa kanya. Wala rin siyang pag-asa sa gagawin ni Brian. Sa tingin niya, maswerte na ang matanda kung hindi ito masaktan ni Brian. At sa lahat ng naroon, si Dr. Winston Liu ang pinakakinakabahan. Kahit handa na siya, kinabahan pa rin siya nang makita niyang tinutusok ni Brian ang mga karayom. Nag-aalala siya, pero umaasa pa rin siyang gagawa ng himala si Brian. Sa kabutihang palad, silang tatlo ay galing sa modernong gamot, at wala silang gaanong alam sa tradisyonal na gamot. Kung hindi, hindi sila mananatiling kalmado nang tinutusok ni Brian ang mga karayom. Lalo na si Dr. Winston Liu, baka tumalon na siya sa gulat. Dahil ang paraan ni Brian ay kakaiba, at salungat sa karaniwang acupuncture. Sa karaniwang acupuncture, dahan-dahan lang tinutusok ang mga acupoint. Pero halos diretso ang tusok ni Brian. Kung may makakita sa Department of Traditional Chinese Medicine na nag-acupuncture ng ganyan, sasawayin nila si Brian. Para na niyang pinapatay ang pasyente. Hindi naiintindihan ng tatlo ang acupuncture, kaya hindi nila naistorbo si Brian. Kung hindi, baka masaktan pa ang matanda. Beep! Biglang tumunog ang alarma. Hindi, tumigil ang tibok ng puso ng ama ko. Si Dr. Danny Wang ang unang nag-react. Nakita niyang naging linear na ang heart rate sa monitor. Parehong tumingin sina Dr. Winston Liu at Dr. Sharon sa monitor, at namutla sila. Halos mawala ng malay si Dr. Winston Liu, at buti na lang at nakahawak siya sa dingding. Tapos na. May nangyari talaga. Hindi dapat ako naniwala sa kanya. Hindi naman siya dalubhasa sa tradisyonal na gamot, paano siya mag-acupuncture? Sabi niya hindi siya magiging impulsive, pero napakabata niya, paano siya hindi magiging impulsive? Ang mga sinabi niya ay halatang impulsive. Hindi dapat ako naniwala sa kanya. Pinatay ko si Donald Liu. Sa isipan ni Dr. Winston Liu, may umugang na tunog. Puno ng sisi ang puso niya. Direk Liu. Nasaktan si Dr. Sharon. Tumingin siya kay Brian na patuloy pa rin sa pagtusok. Parang hindi niya narinig ang alarma. Gusto na sana niyang sampelan si Brian. Pero nang makita niya si Dr. Winston Liu, kinontrol niya ang sarili niya, at hinawakan ang kamay nito. Boy, patay ka na. Humph, hindi ka ba mahilig magpanggap? Magpanggap ka na ngayon. Gusto kong makita, paano ka na ngayon? Pagkatapos sumigaw, napagtanto ni Dr. Danny Wang ang isang bagay. Sinulyapan niya si Dr. Winston Liu, at pagkatapos ay tumingin kay Brian, ang mga mata niya ay puno ng galit. Alam niya na magiging miserable ang wakas ni Brian. Alam ng lahat sa Department of Gastroenterology kung gaano kamahal ni Dr. Winston Liu si Donald Liu. Ipinangako ni Brian na hindi ito masasaktan, pero biglang tumigil ang tibok ng puso nito. Hindi hahayaan ni Dr. Winston Liu na makaligtas si Brian. Kahit hindi tuparin ni Brian ang pangako niya, hindi na siya makakapagtrabaho sa ospital. Mabuti naman. Maayos ang takbo ng lahat, ngayon ay oras na para panoorin ang huling tahi. Hindi narinig ni Brian Ye ang tunog ng alarma, ni hindi niya napansin ang mga abnormalidad ng mga tao sa tabi niya. Ang mga mata at isip niya ay ganap na nakatutok sa pasyente. Ang ginamit niyang acupuncture technique ay hindi ordinaryo. Hindi ito madaling gawin. Napakakomplikado ng mga galaw at diskarte, at kailangan niya ng malaking konsentrasyon at hininga. Kung simple lang ang kalagayan ng pasyente, mas madali ang pagtusok. Pero si Donald Liu ay nasa kritikal na kalagayan. Ang buhay niya ay parang kandila sa hangin. Ang ginagawa ni Brian ay parang pakikipaglaban kay kamatayan para sa buhay ni Donald Liu. At nangako rin siya kay Dr. Winston Liu na hindi niya sasaktan ang pasyente. Kaya naman, hindi nag-ingat si Brian, at mas pinag-ukulan niya ng pansin ang paggamot kaysa noon nang gamutin niya si Ramon Tang. Para bang inilagay niya ang lahat ng lakas niya
Sa ganoong konsentrasyon, hindi niya narinig ang alarma. Kaya naman, kahit tumunog na ang alarma, nagpatuloy pa rin si Brian sa pagtusok, sinusubukan niyang mailagay ang huling karayom. Nang mailagay na niya ang huling karayom, kinabahan si Brian. Ito ay isang tusok na hindi pa niya nagagamit noon, at ito ang pinakamahirap na tusok na natutunan niya. Hindi rin niya alam kung epektibo ito. Hindi rin niya alam kung tama ang pagkakaintindi niya sa tusok na ito. Kung mali, ano ang mangyayari? Naku itong tanga, hindi ka ba talaga magpapanggap na tanga? Ang lahat ng ito ay tulad nito, ang tibok ng puso ay tumigil sa pagtibok, at ito ay patuloy pa rin sa pag-install. Nang makita si Brian na nagpapanggap pa rin, natuwa si Dr. Danny Wang, at ngumisi siya. Beep! Pero bago pa tuluyang ngumisi si Dr. Danny Wang, biglang tumunog ang alarma. Aba! Anong tunog ito? Hindi ba huminto ang tibok ng puso? Bakit tumunog ang alarm? Pagkarinig ng alarma, nagtaka ang lahat. Sabay-sabay silang tumingin sa mga monitor sa gilid ng kama. Tibok ng puso. Bumalik na ang tibok ng puso. Bumawi na ang tibok ng puso ni Donald Liu. Si Dr. Sharon ang unang nakakita, at labis siyang nasasabik. Hinawakan niya ang kamay ni Dr. Winston Liu, at sumigaw. Talagang nakabawi. Nakita rin ni Dr. Winston Liu ang pagbabalik ng tibok ng puso, at labis din siyang nasasabik. Hindi, imposible. Dapat masilaw tayo. Paano ito posible? Paano mababawi ang tumigil na tibok ng puso? Labag ito sa common sense sa medisina. At saka, tinusok na ni Brian ang pasyente hanggang sa wala na itong heart rate. Ang isa pang pagtusok ay magpapalala lamang sa kalagayan nito. Paano kaya bumalik ang tibok ng puso? Nanlaki ang mga mata ni Dr. Danny Wang, at hindi siya makapaniwala. Tawag. Sa pagtusok ng karayom, naramdaman ni Brian na parang nawalan siya ng lakas, at namutla siya. Bago ang pagtusok, alam niya na ang karayom na ito ay mahirap, at malaki ang gagamitin niyang enerhiya, pero hindi niya inaasahan na ganito kalaki. Ang karayom na ito ay maihahambing sa lahat ng naunang karayom. Gayunpaman, matagumpay na nagamit ang karayom na ito. Matapos huminga ng malalim, tiningnan ni Brian ang karayom na ipinasok sa dibdib ng pasyente, na may ginhawa sa kanyang mga mata. Dokye? Okay ka lang. Nang marinig ang hininga ni Brian, bumalik sa katinoan si Dr. Winston Liu, at napansin na namumutla si Brian. Nag-aalala siya. Nang magsalita siya, tumingin siya kay Brian, at nakaramdam siya ng guilt. Sinubukan ni Brian na tulungan siya, pero sinisi niya ito kanina. Ayos lang ako. Ikinaway ni Brian ang kamay niya at umayos ng upo. Dokye? Si Donald Liu. Nang marinig na ayos lang si Brian, tumingin si Dr. Winston Liu kay Brian na may pag-asa at pag-aalala. Tumingin din si Dr. Sharon kay Brian na may pagtataka. Alam ba talaga ni Brian ang acupuncture? May paraan ba talaga siya? Matapos huminto ang tibok ng puso at gumalaw muli, nagsimulang maniwala si Dr. Sharon kay Brian. Hindi ko pa alam, kailangan kong suriin ito, pero sinubukan ko ang aking makakaya. Naramdaman ni Brian ang pag-asa sa mga mata ni Dr. Winston Liu, kaya umiling siya. Alam niya ang gusto ni Dr. Winston Liu, pero hindi niya pa makumpirma ang sagot. Ang alam niya lang ay sinubukan niya ang kanyang makakaya. Kung hindi ito gumana, wala na siyang magagawa. Habang nagsasalita, hinawakan ulit ni Brian ang kamay ng pasyente at nagsimulang bumangon. Alam kong tiyak na hindi siya magkakaroon ng paraan. Kung pwede lang saksakin ng ganito, sobrang simple ng tradisyonal na gamot. Saan napupunta ang mukha ni Dr. Antonio? Nang marinig ang mga salita ni Brian, lumuwag ang tensyon sa puso ni Dr. Danny Wang. Itong lalaking ito, ang swerte niya, at pinabalik niya ang tibok ng puso ng matanda. Halos pigilan na niya ang pagtibok ng puso niya. Kung talagang ginagamot niya ang sakit ng matanda kung mabuti, hindi niya talaga matatanggap. Wala siyang masyadong pakialam sa patuloy na pagtuklas ng pulso ni Brian sa matanda. Sa kanyang opinyon, si Brian ay isa lamang patay na itik na may matigas na tuka, at gusto niyang magpakita ng ibang anyo. Hindi pala talaga niya napagaling ang matanda. Nakahinga ng maluwag si Dr. Sharon. Nag-aalala siya kanina na sinabi ni Brian na pinagaling na niya ang matanda. Para sa kanya, mahirap tanggapin iyon. Direkta rin niyang hindi pinansin ang patuloy na paggalaw ng pulso ni Brian. Tulad ni Dr. Danny Wang, naramdaman din niya na si Brian ay nagpapanggap lang. Og! Alam kong hindi ganoon kadali. Paano kaya ni Brian ang isang sitwasyon kung saan wala siyang magagawa tungkol dito? Bigla ding naging malungkot ang tingin sa mga mata ni Dr. Winston Liu.
Bagamat wala siyang masyadong pag-asa kay Brian sa simula pa lang, naramdaman niyang malabong mag-isip ng anumang solusyon si Brian, pero nang sabihin ni Brian na sinubukan na niya ang kanyang makakaya, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkawala. Tulad ng kanyang dalawang kasamahan, direktang pumayag si Dr. Winston Leo na ang mga salita ni Brian ang resulta, at hindi niya pinansin ang paggalaw ng kontrol ng pulso ni Brian. Pagkatapos ng mapait ngunit walang magawang buntong hininga sa kanyang puso, pinasigla ni Dr. Winston Leo ang kanyang espiritu, itinaas ang kanyang ulo, at naghanda na magpasalamat kay Brian. Ano man ang mangyari, mabait si Brian na tumulong, at depende sa kanyang ekspresyon, sa proseso ng paggamit ng acupuncture ngayon, maraming pagsisikap ang ginugol. Dapat siyang magpasalamat. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang ulo at magpapasalamat na sana kay Brian, ang gilid ng kanyang mata ay biglang dumaan sa monitor sa tabi niya. Ito ay. Biglang nagbago ang mukha ni Dr. Winston Leo, biglang bumaling ang tingin niya sa heart rate monitor sa gilid. Nang masusing tingnan ang nakadisplay sa monitor, biglang naging sobrang excited ang hitsura ng kanyang mukha. Direk Leo, ano ang mali? Bakit bigla kang natuwa? Walang espesyal sa monitor na ito. Anong nakakakilig? Natural na napansin ni na Dr. Sharon at Dr. Danny Wang ang abnormalidad ni Dr. Winston Leo. Sinundan din ng kanilang mga tingin si Dr. Winston Leo upang tingnan ang heart rate monitor sa itaas, ngunit hindi pa rin nila ito maisip. Bakit? Bigla kasing na-excite. Dr. Winston Leo, congratulations! At nang mapuno ng pagdududa ang mga mata nilang dalawa, at nang tatanungin na sana nila si Dr. Winston Leo, binitawan din ni Doc Brian ang pulso ng matanda sa hospital bed, na may ngiti sa mukha na nakatingin kay Dr. Winston Leo. Doc Ye, maraming salamat po. Maraming salamat po. Biglang lumingon si Dr. Winston Leo at hinawakan ang kamay ni Brian, ang ekspresyon ng mukha nito ay labis na nasasabik, at patuloy siyang nagpasalamat kay Brian. Habang sinasabi niya, mas nasasabik si Dr. Winston Leo. Nang sabihin niya ang huling pangungusap, diretsyong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Binabati kita. Salamat. Ano ang ibig sabihin nito? Anong pipong bogtong ang nilalaro nilang dalawa? Sina Dr. Sharon at Dr. Danny Wang ay tumingin kay Brian na may ngiti sa kanyang mukha, at hinawakan ang kamay ni Dr. Winston Leo na may pananabik, na parang may hawak na lifesaver, naramdaman na lamang nila na ang kanilang mga ulo ay naging mas tulala. Pataas. At marami pang iba. Pwede bang? Hindi. Imposible. Paano ito posible? Ilang sandali pa ay biglang may naisip ang dalawang tao, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha, halos magkasabay ang pag-angat ng ulo ng dalawa, nagkatinginan, at parehong nakita ang malaking gulat sa mukha ng isa't isa. At ang kulay ng hindi paniniwala. Doc Ye, maraming salamat. Salamat sa pagligtas sa buhay ni Donald Leo. Talaga, maraming salamat. Hawak-hawak ni Dr. Winston Leo ang kamay ni Brian Ye, at patuloy siyang nagpapasalamat. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin maliban sa salamat. Blanko ang isip niya, nalulula sa biglaang kaligayahan. Kanina lang, nang handa na siyang magpasalamat kay Brian, nakita niya ang heart rate monitor, at nakita niya ang panandaliang tibok ng puso. Ang tibok ng puso noon ay halos doble sa karaniwan, halos normal na. Akala niya malabo na ang mata niya kaya napatingin siya ulit sa monitor. Nang makita niyang maigi ang heart rate, napuno ng kaligayahan ang puso niya. Mahina pa rin ang tibok ng puso ng matanda. Kung siya ay nasa normal na kalagayan, marahil tulad nina Dr. Sharon at Dr. Danny Wang, hindi niya mapapansin ang abnormal na tibok ng puso. Pero nitong mga nakaraang araw, lagi niyang iniisip ang sakit ng matanda. Alam niya ang bawat detalye ng kalagayan nito. Alam niya kung gaano kalala ang kalagayan ni Donald Leo, kung gaano kaina ang tibok ng puso nito. Kaya naman, hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang kaunting pagbabago sa tibok ng puso ng matanda. Ang rate ng puso ay isang mahalagang indicator. Kapag huminto ang tibok ng puso, katapusan na ng buhay. Matapos kumpirmahin na ang tibok ng puso ni Donald Leo ay talagang bumalik, halos sigurado na siya na talagang ginawa ni Brian ang hindi niya kayang gawin, at ginawa ang hindi nagawa ni Dr. Antonio. Talagang nakatulong siya kay Donald Leo. At nang marinig niyang sinabi iyon ni Brian, at nang makita niya ang ngiti nito, wala na siyang pag-aalinlangan. Siya. Iniligtas niya talaga si Donald Leo. Alam ba talaga niya ang acupuncture? Pagkarinig kay Dr. Winston Leo, nanlaki ang mga mata nina Dr. Sharon at Dr. Danny Wang. Nawala na ang pagdududa nila. Pero paano ito posible?
Hindi ito pang-agham. Hindi ba doktor siya ng respiratory medicine? Hindi ba siya bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa? Paano siya makakakuha ng kaalaman sa tradisyonal na gamot? Paano niya magagawa ang hindi kayang gawin ni Dr. Antonio? Kinuyam ni Dr. Danny Wang ang mga kamao niya. Alam niya talaga ang acupuncture. Talagang ginawa niya ang hindi kayang gawin ni na Dr. Winston Liu at Dr. Antonio. Hindi rin makapaniwala si Dr. Sharon. Hindi talaga siya makapaniwala, magiging totoo ito. Mukhang mas matanda sa kanya ng ilang taon si Brian. Paano niya talaga malalaman ang acupuncture technique at talagang gagawin ang hindi kayang gawin ni na Dr. Winston Liu at Dr. Antonio? Akala niya niloko siya ni Brian. Hindi niya namamalayan ang heart rate monitor, sinusubukang makita ang isang bagay. Pero sa kanyang kaalaman, wala siyang makitang anuman. Dr. Winston Liu, hindi mo kailangang maging masyadong magalang. Ito ang dapat kong gawin bilang isang doktor. Masayang-masaya ako na nakakatulong ako kay Donald Liu. Nasa sabik si Brian, may luha sa mga mata. Masaya siya para kay Dr. Winston Liu. Bilang isang doktor, masaya siya kapag nakakatulong siya sa mga pasyente. Lalo na kay Dr. Winston Liu, isang taong iginagalang niya. Sa sandaling iyon, nawala ang pagod niya. Ano ang dapat gawin ng isang doktor? Tumingin si Dr. Winston Liu kay Brian, at sa same time nitong ngiti. Bigla niyang naintindihan kung bakit gusto ni na Dr. Thomas Wang at Vice Dean Manuel Zhao si Brian. Dahil ang batang ito ay talagang isang tao na gusto. Hindi banggitin ang mga medikal na kasanayan ni Brian. Nakatulong siya kay Dr. Winston Liu noon. Ngayon naman, nagawa niyang gamutin si Donald Liu na hindi man lang nagawa ni Dr. Antonio. Ang mas bihira pa ay ang uri ng medikal na etika at karakter kay Brian. Kahit isang matandang doktor ay mahihiya. Sa sitwasyon ngayon, kung siya si Dr. Winston Liu, gagawa ba siya ng malaking panganib tulad ni Brian, sa halip na matigas ang ulo na ipilit na gamutin ang pasyente sa kapinsalaan ng kanyang sariling kinabukasan? Hindi sigurado si Dr. Winston Liu. Ito ay isang pasyente na walang kinalaman sa kanya, at ito ay isang napaka-problema, napaka-komplikado, at napakadelikadong pasyente. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kabilang partido ay nilinaw na at hindi naniniwala na siya ay gagaling. Kung siya ay gumaling, walang pakinabang sa kanya. Kung hindi siya gumaling, maaaring magbayad siya ng malaking halaga. Sa normal na kalagayan, sino ang handang gumawa ng hakbang? Wala na ba talagang paraan para kay Dr. Antonio? Wala ba talagang ideya ang mga eksperto na pinuntahan niya? Alam ni Dr. Winston Liu na ang sagot ay tiyak na imposible. Ang lahat ay nasa industriyang ito sa loob ng napakaraming taon, paano magiging posible na wala silang ideya? Gayunpaman, nararamdaman ng lahat na ang panganib ay masyadong malaki at hindi na kailangang kumilos. Hindi sila sinisi ni Dr. Winston Liu. Alam niya na ang kanilang pagpili ay isang pagpipilian na gagawin ng karamihan sa mga normal na tao, at maaaring ito ay isang mas mahusay na pagpipilian para kay Donald Liu, dahil talagang hindi sila sigurado. Ngunit mas hinangaan niya ang mga taong tulad ni Brian. Madalas sinasabi ng mga doktor na gawin ang iyong makakaya. Ito ay hindi lamang pagsasalita, ngunit talagang gawin ang iyong makakaya. Ano ang pinakamahusay na pagsisikap? Gumamit lang si Brian ng mga aktwal na aksyon para sabihin kay Dr. Winston Liu kung ano ang ibig sabihin ng gawin ang kanyang makakaya. Sa mga sitwasyon ngayon, nagpasya pa rin si Brian na kumilos ng desperadong, isa lang ang dahilan. Ibig sabihin, gusto lang talaga ni Brian na gamutin ang pasyente, nang hindi isinasaalang-alang ang iba pang isyo gaya ng kanyang sariling reputasyon, mga panganib, at iba pa. Noong naisip ni Dr. Winston Liu na nagsagawa ng malaking panganib si Brian noon, at gustong-gusto siyang tulungang iligtas si Donald Liu, ngunit hindi siya kailanman nagtiwala o sumuporta kay Dr. Brian. Paminsan-minsan ay nagdududa pa siya kay Brian at ibinalik ito kay Brian. Nang makalikha ng panggigipit, nadama ni Dr. Winston Liu ang hindi masabi na pagkakasala sa kanyang puso. Imposible, hindi niya mapagaling si Donald Liu. Nang makita ang pasasalamat ni Dr. Winston Liu kay Brian Ye, sumabog ang paninibugho ni Dr. Danny Wang. Hindi na niya napigilan ang sarili at sumigaw. Aba! Nagulat ang lahat sa sigaw ni Dr. Danny Wang. May nahanap ba si Dr. Danny Wang? Tumingin si Dr. Sharon kay Dr. Danny Wang, na mukhang galit, na may pagtataka sa kanyang mga mata. Dr. Danny Wang, anong ibig mong sabihin? Seryoso ang mukha ni Dr. Winston Liu, malamig ang mga mata. Direk Liu, huwag kang magkamali, sinasabi ko lang na swerte lang si Donald Liu.
Pagkatapos sumigaw, napagtanto ni Dr. Danny Wang na nagkamali siya. Nakita niya ang seryosong mukha ni Dr. Winston Liu, at nagmamadaling nag-isip ng paraan para malunasan ito. Nararamdaman ko lang na ang taong ito ay hindi talaga marunong ng tradisyonal na gamot. Nagpapanggap lang siya. Dapat nating suriin kung talagang gumagaling si Donald Liu. Baka niloloko lang tayo. Habang nagsasalita siya, mas naging kumpiyansa siya. Manahimik ka. Pagkarinig kay Dr. Danny Wang, sumabog ang galit ni Dr. Winston Liu. Sinampal niya ang pader at sumigaw. Kung tinulungan man ni Brian si Donald Liu o hindi, nakita na ni Dr. Winston Liu. Sinubukan ni Brian ang lahat para tulungan siya. Ngayon, sinisira ni Dr. Danny Wang ang lahat. Nakikinig si Brian. Kung ito ay ipagkalat, akala ko ito ay itinuro ni Dr. Winston Liu. Paano haharapin ni Dr. Winston Liu si Brian? Direk Liu, ako. Natulala si Dr. Danny Wang. Akala niya tama naman ang sinabi niya. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit si Dr. Winston Liu. Direk Liu, sa tingin ko ay may katotohanan si Dr. Wang sa sinabi niya. Hindi ba mas mabuting suriin natin si Donald Liu? Hindi alam ni Dr. Sharon kung bakit galit si Dr. Winston Liu, at naramdaman din niyang may katotohanan ang sinabi ni Dr. Danny Wang, pero nang makita ang galit na mukha ni Dr. Winston Liu, hindi siya nang ahas na magsalita ng masyadong matapang, kaya maingat siyang nagsalita. Manahimik kayong lahat. Hindi inaasahan ni Dr. Winston Liu na darating si Dr. Sharon para magdagdag ng gulo, kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig, at sumabog ang galit niya. Bulag ba kayo? Hindi ba ninyo nakikita na ang tibok ng puso ng pasyente ay mas malinaw kaysa karaniwan? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng steady heart rate? Kung bumuti man ang kalagayan ng pasyente o kung nagsisinungaling ang iba sa inyo, hindi ninyo mahuhusgahan ang inyong sarili. Tulog ba kayong lahat sa klase? Direk Liu, kalimutan mo na, normal lang sa kanila ang pagiging bata at walang karanasan, kaya huwag kang mag-alala sa kanila. Ayaw makialam ni Brian. Wala siyang magandang impresyon sa dalawang ito. Pero nang makita ang galit ni Dr. Winston Liu, nag-alala siya na masama ang mangyari dito, kaya nagsalita siya para mapakalma ito. Ano ang ibig sabihin na bata pa sila? Mas matanda ba siya sa kanila? Bagamat si Brian ang nagsasalita para sa kanila, hindi naramdaman ng dalawa ang saya at ginhawa. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni na Dr. Danny Wang at Dr. Sharon. Lalo na si Dr. Danny Wang, naging sobrang pangit ang mukha niya. Mas matanda siya kay Brian. Gayun din, normal na magkaroon ng hindi sapat na karanasan. Mas matagal siyang nagtrabaho kaysa kay Brian. Naramdaman na lang ni Dr. Danny Wang na pumutok ang pisngi niya. Nahiya rin si Dr. Sharon. Kahit na siya ay talagang mas bata kay Brian, at talagang may mas kaunting karanasan sa trabaho kaysa kay Brian, narito ang departamento ng gastroenterology. Gastroenterology ang major niya. Si Brian ay isang doktor ng respiratory medicine, at siya ay isang baguhan sa gastroenterology. Doc Ye? Nahihiya talaga ako, ang matandang Liu ko ang nagturo sa akin ng walang paraan at ginawa kang mali. Sana ay huwag mong isipin. Nang marinig na sinaway sila ni Brian, nakaramdam ng higit na pagkakasala si Dr. Winston Liu, at uminit ang kanyang mga pisngi. Hindi niya maiwasang ihambing ang sarili kay Brian. Tingnan mo si Brian, ilang taon na siya. Pero ang galing niya. Medical skills man o character, napahiya na niya itong direktor na ito. Para naman sa dalawang subordinate niya, huwag ikumpara ang medical skills nila. Kahit na ang kanilang sariling profesional na larangan at gastroenterology field ay itinapon ng iba sa ilang mga bloke, hindi pa banggitin ang iba pang mga aspeto. Masasabing para sa iba. Walang sapatos na kasya. Sa mga tuntunin ng karakter, ito ay kahit na daan-daang libong milya ang layo mula sa iba. Wala nang iba, pag-usapan lang ang mga pangyayari ngayon, simula nang lumitaw si Brian, ang dalawang tao ay nakapikit na kay Brian. Ang ilang mga bagay na hindi sinabi ni Dr. Winston Liu ay hindi nangangahulugang hindi niya alam. Para kay Brian, hindi niya sila pinansin sa lahat ng oras, at hinahayaan sila. Ngayon siya ang nagkusa na magsalita para sa kanila. Masyadong malaki ang puwang sa kanyang isip. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas galit na pinandilatan ni Dr. Winston Liu sina Dr. Sharon at Dr. Danny Wang. Hindi na niya hinintay na sampelan sila, gisingin, at turuan ang dalawang ignorante. Isinasaalang-alang lamang na narito pa rin si Brian, sa wakas ay nakontrol niya ang kanyang impulse. Dr. Sharon, susulatan mo ako ng papel kapag bumalik ka mamaya, sa epekto ng mga sakit sa gastroenterology sa puso.
Biglang bumagsak ang ulo ni Dr. Sharon, at ang hitsura sa kanyang mukha ay labis na nahihiya. Alam niyang ito ang parusa sa kanya ni Dr. Winston Liu, at hindi rin siya nasisiyahan sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos ay proseso si Dr. Sharon, tumingin muli si Dr. Winston Liu kay Dr. Danny Wang. Dr. Danny Wang, hindi mo na kailangang isipin ang iyong aplikasyon para sa Deputy Director ngayong taon. Patuloy na magtrabaho ng husto. Kailan aabot ang iyong level sa kalahati ng level ni Dr. Ye? Halika at mag-apply muli sa akin. Imposible, hindi niya mapagaling si Donald Liu. Nang makita ang pasasalamat ni Dr. Winston Liu kay Brian Ye, sumabog ang paninibugho ni Dr. Danny Wang. Hindi na niya napigilan ang sarili at sumigaw. Aba! Nagulat ang lahat sa sigaw ni Dr. Danny Wang. May nahanap ba si Dr. Danny Wang? Tumingin si Doc Sharon kay Dr. Danny Wang, na mukhang galit, na may pagtataka sa kanyang mga mata. Dr. Danny Wang, anong ibig mong sabihin? Seryoso ang mukha ni Dr. Winston Liu, malamig ang mga mata. Direk Liu, huwag kang magkamali, sinasabi ko lang na swerte lang si Donald Liu. Pagkatapos sumigaw, napagtanto ni Dr. Danny Wang na nagkamali siya. Nakita niya ang seryosong mukha ni Dr. Winston Liu, at nagmamadaling nag-isip ng paraan para malunasan ito. Nararamdaman ko lang na ang taong ito ay hindi talaga marunong ng tradisyonal na gamot. Nagpapanggap lang siya. Dapat nating suriin kung talagang gumagaling si Donald Liu. Baka niloloko lang tayo. Habang nagsasalita siya, mas naging kumpiyansa siya. Manahimik ka. Pagkarinig kay Dr. Danny Wang, sumabog ang galit ni Dr. Winston Liu. Sinampal niya ang pader at sumigaw. Kung tinulungan man ni Brian si Donald Liu o hindi, nakita na ni Dr. Winston Liu. Sinubukan ni Brian ang lahat para tulungan siya. Ngayon, sinisira ni Dr. Danny Wang ang lahat. At nakikinig si Brian. Kung ito ay ipagkalat, akala ko ito ay itinuro ni Dr. Winston Liu. Paano haharapin ni Dr. Winston Liu si Brian? Direk Liu, ako. Natulala si Dr. Danny Wang. Akala niya tama naman ang sinabi niya. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit si Dr. Winston Liu. Direk Liu, sa tingin ko ay may katotohanan si Dr. Wang sa sinabi niya. Hindi ba mas mabuting suriin natin si Donald Liu? Hindi alam ni Dr. Sharon kung bakit galit si Dr. Winston Liu, at naramdaman din niyang may katotohanan ang sinabi ni Dr. Danny Wang, pero nang makita ang galit na mukha ni Dr. Winston Liu, hindi siya nang ahas na magsalita ng masyadong matapang, kaya maingat siyang nagsalita. Manahimik kayong lahat. Hindi inaasahan ni Dr. Winston Liu na darating si Dr. Sharon para magdagdag ng gulo, kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig, at sumabog ang galit niya, bulag ba kayo? Hindi ba ninyo nakikita na ang tibok ng puso ng pasyente ay mas malinaw kaysa karaniwan? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng steady heart rate? Kung bumuti man ang kalagayan ng pasyente o kung nagsisinungaling ang iba sa inyo, hindi ninyo mahuhusgahan ang inyong sarili. Tulog ba kayong lahat sa klase? Direk Liu, kalimutan mo na, normal lang sa kanila ang pagiging bata at walang karanasan, kaya huwag kang mag-alala sa kanila. Ayaw makialam ni Brian. Wala siyang magandang impresyon sa dalawang ito. Pero nang makita ang galit ni Dr. Winston Liu, nag-alala siya na masama ang mangyari dito, kaya nagsalita siya para mapakalma ito. Bagamat si Brian ang nagsasalita para sa kanila, hindi naramdaman ng dalawa ang saya at ginhawa. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni na Dr. Danny Wang at Dr. Sharon. Lalo na si Dr. Danny Wang, naging sobrang pangit ang mukha niya. Mas matanda siya kay Brian. Gayun din, normal na magkaroon ng hindi sapat na karanasan. Mas matagal siyang nagtrabaho kaysa kay Brian. Naramdaman na lang ni Dr. Danny Wang na pumutok ang pisngi niya. Nahiya rin si Dr. Sharon. Kahit na siya ay talagang mas bata kay Brian, at talagang may mas kaunting karanasan sa trabaho kaysa kay Brian, narito ang departamento ng gastroenterology. Gastroenterology ang major niya. Si Brian ay isang doktor ng respiratory medicine, at siya ay isang baguhan sa gastroenterology. Doc Ye? Nahihiya talaga ako, ang matandang Liu ko ang nagturo sa akin ng walang paraan at ginawa kang mali. Sana ay huwag mong isipin. Nang marinig na sinaway sila ni Brian, nakaramdam ng higit na pagkakasala si Dr. Winston Liu, at uminit ang kanyang mga pisngi. Hindi niya maiwasang ihambing ang sarili kay Brian. Tingnan mo si Brian, ilang taon na siya. Pero ang galing niya. Medical skills man o character, napahiya na niya itong direktor na ito. Para naman sa dalawang subordinate niya, huwag ikumpara ang medical skills nila.
Kahit na ang kanilang sariling propesyonal na larangan at gastroenterology field ay itinapon ng iba sa ilang mga bloke, hindi pa banggitin ang iba pang mga aspeto. Masasabing para sa iba, walang sapatos na kasya. Sa mga tuntunin ng karakter, ito ay kahit na daan-daang libong milya ang layo mula sa iba. Wala nang iba, pag-usapan lang ang mga pangyayari ngayon, simula nang lumitaw si Brian, ang dalawang tao ay nakapikit na kay Brian. Ang ilang mga bagay na hindi sinabi ni Dr. Winston Leo ay hindi nangangahulugang hindi niya alam. Para kay Brian, hindi niya sila pinansin sa lahat ng oras, at hinahayaan sila. Ngayon siya ang nagkusa na magsalita para sa kanila. Masyadong malaki ang puwang sa kanyang isip. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas galit na pinandilatan ni Dr. Winston Leo sina Dr. Sharon at Dr. Danny Wang. Hindi na niya hinintay na sampelan sila, gisingin, at turuan ang dalawang ignorante. Isinasaalang-alang lamang na narito pa rin si Brian, sa wakas ay nakontrol niya ang kanyang impulse. Dr. Sharon, susulatan mo ako ng papel kapag bumalik ka mamaya, sa epekto ng mga sakit sa gastroenterology sa puso. Biglang bumagsak ang ulo ni Dr. Sharon, at ang hitsura sa kanyang mukha ay labis na nahihiya. Alam niyang ito ang parusa sa kanya ni Dr. Winston Leo, at hindi rin siya nasisiyahan sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos ay proseso si Dr. Sharon, tumingin muli si Dr. Winston Leo kay Dr. Danny Wang. Dr. Danny Wang, hindi mo na kailangang isipin ang iyong aplikasyon para sa Deputy Director ngayong taon. Patuloy na magtrabaho ng husto. Kailan aabot ang iyong level sa kalahati ng level ni Dr. Ye? Halika at mag-apply muli sa akin. Sa ganoong antas, tulad ng isang karakter at puso, tulad ng isang mental na kamalayan, nalalapat pa rin para sa sub-high. Kung talagang hahayaan siyang mamuhay ng ganito, malamang na masisira ang reputasyon niya sa buhay para kay Dr. Winston Leo, at habang buhay ay masisira ang konsensya niya. Hindi lamang si Dr. Danny Wang, kundi pati na rin ang mga medikal na kasanayan at etika ng iba pang mga gastroenterologist, nagpasya din si Dr. Winston Leo na humanap ng oras upang mag-spot check. Matapos dumaan sa mga gawain ni Dr. Danny Wang, bigla niyang napagtanto na ang kanyang pamamahala sa mga nasasakupan ng mga doktor ay masyadong maluwag at casual sa paglipas ng mga taon. Sa paglipas ng mga taon, bihira siyang makialam sa mga doktor sa ibaba, at nadama niya na hindi na kailangang pumunta. Ang pakikialam, naniniwala siya na ang mga doktor na ito ay gagawa ng kanilang sariling mga kahilingan, magsisikap na mapabuti ang kanilang mga propesyonal na kasanayan, magsisikap na makaipon ng karanasan, at magsisikap na isaalang-alang ang mga pasyente. Gayunpaman, ang mga nakaraang kaganapan ng pagganap nina Dr. Wesley Zing at Dr. Danny Wang ay ipinaalam kay Dr. Winston Leo na ang ilang mga tao ay may napakababang kakayahan sa pagpipigil sa sarili at mababang pangangailangan sa sarili. Dapat silang isara sa pamamagitan ng panlabas na presyon. Hilera. Sa makatuwid, nagpasya si Dr. Winston Leo na ibalik ang sampling system at sistema ng kompetisyon na inabandona sa loob ng maraming taon sa Department of Gastroenterology. Kanselahin ang aplikasyon para sa menor de edad na departamento. Ang mukha ni Dr. Danny Wang ay naging mapatla at walang dugo, at ang buong tao ay tila narinig ang kulog ng asul na kalangitan, ganap na natigilan doon. Ang mukha ni Brian Ye ay hindi maiwasang tumingin kay Dr. Winston Leo na tulala. Hindi niya inaasahan na paparusahan ni Dr. Winston Leo si Dr. Danny Wang ng ganoong kahigpit. Si Doc Sharon sa gilid ay lalong namutla. Pagkatapos ng mahabang pag-aaral at pakikisama kay Dr. Winston Leo, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Dr. Winston Leo na kumilos ng napakatigas. Sa lahat ng panahon, sa kanyang impresyon, si Dr. Winston Leo ay palaging mga tao na may partikular na mabuting ugali at nakakapagsalita ng napakahusay, maging ito man ay isang bakasyon ng doktor o kung ano ang kanyang mga problema, si Dr. Winston Leo ay bihirang tumanggi, at ang parusa para sa kanila ay napakabihirang. Habang nakakaramdam ng matinding pagkabigla, hindi niya maiwasang matuwa ng lihim sa kanyang puso, ang parusa sa kanya ay walang halaga kumpara sa parusa ni Dr. Danny Wang. Kahit na ano, huwag mong saktan ang taong ito. Palihim niyang sinulyapan si Brian Ye, at gumawa ng lihim na desisyon sa kanyang puso. Hindi niya alam na pinarusahan ni Dr. Winston Leo si Dr. Danny Wang ng ganito dahil pakiramdam niya ay hindi angkop si Dr. Danny Wang para mag-apply para sa subordinate high learning. Ang parusa ay dahil nasaktan niya si Brian Ye. Hindi maaaring kanselahin ang sub-high na aplikasyon. Anumang iba pang parusa ay mainam, ito man ay bonus deduction o anumang bagay, pero hindi ito pwedeng kanselahin ang subordinate high application.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nabawi ni Dr. Danny Wang ang kanyang isip, at unti-unting nanimbalik ang kaunting pag-iisip sa kanyang isipan. Ang pagkansela ng parusa ng Subhai ay masyadong hindi mabata para sa kanya. Ang lahat ng kanyang pagmamadali ngayong taon ay inilagay sa aplikasyon para sa subdivision na ito, at ang kanyang mga papeles ay binayaran na ng isang tao. Mayroong ilang mga relasyon, gumastos na siya ng maraming pera upang pamahalaan, at ngayon gusto ni Dr. Winston Liu na putulin siya ng direkta. Paano niya ito kayang bayaran? Ikinuyom niya ang dalawang kamay at tumingin kay Dr. Winston Liu bigla, na may pagmamakaawa sa mukha. Direk Liu, alam kong mali ako, itatama ko talaga ito. Kung saan hindi solid ang foundation ko, babalik din ako para punan ito, pero sana huwag mong kanselahin ang application ko para sa subordinate high school. Inihanda ko na ang lahat ng application work. Dr. Danny Wang, dapat tumira ka muna at pagbutihin mo ito sa loob ng 2 taon. Nakatingin kay Dr. Danny Wang na may nagmamakaawang ekspresyon, kumislap ang mga mata ni Dr. Winston Liu, pero naisip niya ang pagganap ni Dr. Danny Wang ngayon, at naisip na kung hihilingin sa kanya na mag-apply para sa Subhai, hindi niya malalaman kung ilang pasyente ang masasaktan sa hinaharap. Pinatigas pa rin ang kanyang puso. Hindi, Direk Liu, handa na talaga ako. Nagkamali lang talaga ako, pansamantalang pagkakamali lang. Masigla pa ring nagmamakaawa si Dr. Danny Wang. Nang nagsasalita siya, bigla niyang naalala ang isang bagay, at nilingan niya si Brian Ye. Doc Ye, pasensya na po, nagkamali ako. Hindi ako dapat sumugod sa iyo ngayon lang at masaktan ka. Maaari mo ba akong tulungang mamagitin? Nang makita si Dr. Danny Wang na nakatingin sa kanya na may nagmamakaawang ekspresyon sa kanyang mukha, napakunot ang noo ni Brian Ye, sumili ang disgusto sa kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng pagsusuka sa kanyang puso. Noong una, medyo nakakaawa siya kay Dr. Danny Wang noon, dahil alam ni Brian Ye kung gaano kahalaga ang aplikasyon ng Deputy High sa isang doktor sa system, ngunit sa sandaling ito, ang kaawa-awang ito ay nawala din ng direkta. Kung totoo ang isang taong tulad nito, tama ang sinabi ni Dr. Winston Liu na talagang kailangan niyang mag-reciprocate. Wala siyang sinasabi tungkol sa medical skills, pero with this mentality, hindi siya pwedeng maging vice high. Ang ganitong uri ng tao ay makakasama sa pasyente kahit na siya ay naging sub-high. Dahil sa kanyang kasalukuyang anyo, tuluyan na niyang nakalimutan ang kanyang puso sa pagiging doktor, at inilaan niya ang kanyang sarili sa katanyagan at yaman na dala ng titulong sub-high, at tuluyang nawala ang sarili sa harap ng posisyong ito. Dr. Danny Wang. Ikaw. Pinagbigyan mo ako. Hindi inaasahan ni Dr. Winston Liu na si Dr. Danny Wang ay magpapakita ng ganoong pangit na ugali, galit na halos hindi na siya makapagsalita. Yung ganyang tao, nakakatawag lang alam niyang mali siya. Halos maniwala ang kanyang Dr. Winston Liu na alam niyang mali siya. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Dr. Winston Liu na talagang minamaliit niya ang pangit na bahagi ng kalikasan ng tao. Nang makita si Dr. Winston Liu na madilim at nanginginig sa galit, sa wakas ay napukaw ni Dr. Danny Wang ang kanyang espiritu nang marinig niya ang kanyang galit. He came to his senses and realized his gaffe. He knew that this time the application for the deputy high school is definitely it's no more. Kahit na ang aplikasyon ng Assistant Department ay hindi ganap na nagambala ni Dr. Winston Liu, ang direktor ng departamento, ang kanyang pagsusuri ay isang napakahalagang bahagi. Kung si Dr. Winston Liu ay hindi pumasa at hindi nagbibigay ng papuri, hindi siya papasa kahit na siya ay isang matigas na aplikasyon. Hindi lamang walang silbi ang aplikasyon ng Deputy High School, ngunit maaari ka ring harapin ang iba pang mabibigat na parusa at kahihinatnan. Paano kaya ito? May buzz sa isip ni Dr. Danny Wang, ang kanyang mukha ay biglang namutla at walang dugo, ang kanyang mga binti ay nanlambot, at siya ay agad na bumagsak sa lupa. Doc Ye, pumunta tayo at kausapin ang aking opisina. Malamig na sinulyapan ni Dr. Winston Liu si Dr. Danny Wang, na namumutla at nakalutang sa lupa. Tumalikod siya, tinapik ang balikat ni Brian Ye, at naglakad patungo sa pintuan ng ward. Talagang ayaw na niyang makita si Dr. Danny Wang. Si Dr. Danny Wang ay paralisado sa lupa at ayaw pumunta, kaya umalis siya. Sa sandaling lumabas siya ng ward, naging mas matatag ang desisyon niyang ibalik ang spot check system at attendance system. Sumulyap si Brian Ye kay Dr. Danny Wang, umiling, at sinundan si Dr. Winston Liu. Sinulyapan ni Dr. Sharon si Dr. Danny Wang na paralisado sa lupa na may masalimuot na tingin, at pagkatapos ay umalis sa ward. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.